kausapin, may nag-message siya sa akin, Ma'am, okay lang ba na kung saan ako nag-review? Ay, nag-review. Kung saan ako nag-file ng, ano, ng application for exam, hindi doon mag-exam, Inas ko sa iba and yes, pwede daw po. Okay? Kasi hindi ko masyadong alam yung mga ganyan kasi nga po, SPLE po ako. Okay, SPLE po ako. Sa abroad po ako nag-exam. So, hindi pa lang yung mga ganon. Alright, so, ayun. So, if meron kayong other questions, you can ask while waiting for exactly 9 o'clock. Ayan. Okay, last time na nag-ano ako, guys, last time hindi lumabas yung live ko kaya konti lang yung nakapasok. So, if na-miss nyo yun, it's Gen Ed. Na-post na po yun. Okay, sa ating Red app. Okay, yan. So, hanapin nyo na lang po yun. May mga lumabas na question na actual questions po, may mga lumabas po. Pinalabas ko kahapon na lumabas talaga nung last year. At saka last year ba yung ano, yung sa Katindig, yung mga yon, okay? Okay, 9 o'clock. All right, so once again, this is Gurography. It's a free lit review hub. In a way na meron po tayong daily mock boards. Yan. Mag-message lang po kayo kung gusto nyo mag-daily mock boards. It's free naman, okay? Pero of course, pag pumasok po kayo doon, dapat po sumasagot. Kasi yung mga tumatambay lang po doon, inaalis ko po talaga siya. Okay. And of course, live, yung ating live lecture, Tuesdays, Thursdays, and Saturdays, free din po yon. Okay, and marami na po tayong video sa Red app. Okay, so you can also freely access those. Okay, so yes, it's major ship po. Okay, it's Soxide. Okay, Soxinite. All right. Okay, let's start. Yan, so binago ko na yung ating mga yung mga template. Okay, yan. So social science, yan. And this is the TOS. Okay, ang ating TOS. Alright. Okay, so recall round muna tayo, of course. Yan. So, which country has no rivers at all? Okay, Team Kalipulako, andyan po ba kayo? Okay. Team Kalipulako. Ayan. So, is it Oman or Qatar? Okay, so again, which country has no rivers at all? Okay. Bakit nangyari dyan? Okay, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Okay, so ang sagot ng marami, Oman, red yung iba. Yeah, red is Qatar. Okay, nasanay na kasi kayo sa ano, no? Okay, Oman, tapos red. May isang sumagot ng red. And of course, the answer here is, yan, sa recall round po tayo. Okay, so kung hindi nyo nasagot to, it's either nakalimutan nyo or wala kayo nung Saturday. And of course, the answer there is Qatar. Okay, yan. So, napag-usapan din po natin yung wadi or wadis. Okay, so yun yung mga dry river beds or seasonal rivers na nalalagyan lang ng water kapag may rain. Okay, so ang Saudi, yan, they don't have permanent rivers as well, kagaya ng Qatar, pero at least meron silang wadis na nalalagyan ng water pag umuulan. Ang Qatar meron din sila, pero halos hindi nga rin lang din umuulan, tas hindi nalalagyan ng water. Okay. RR2, lagyan niyo po yung RR2, guys. What is the only sea with no coastlines? Okay, so yellow ba yan or gold na Sargasso Sea or red sea na red? Okay, so again, what is the only sea with no coastlines? Sargasso Sea or Red Sea? For SPLE lang po ba ito, ma'am? Hindi po. Actually, pare-parehas lang naman yung exam sa SPLE at saka hindi SPLE. In fact, nung nag-take ako ng SPLE, so syempre naalala ko yung mga maraming tanong doon, ginawan ko yun ng video. Talagang umulit-ulit lang June namin tinake yon, umulit nung September, ang daming lumabas nung September, tapos November. Kaya, maraming nagpasalamat po sa atin na nahanap nila yung yung gurography na yon kasi maraming naulit, okay? Sabi nga nila, it's almost identical, okay? Yung dun sa November most especially. Okay.
So, RR2, yellow, sabi nila. Okay. Yes, Perlet. Yellow, yellow, yellow. Red Sea, sabi yung iba. But mas marami ang nagsabi ng yellow kasi andito po kayo. Di ba? Yes, it's Perlet. Alright. So, Red Sea, Sargasso Sea po yon. Okay. Team Kalipulako. Yung Team Kalipulako, andito. Wala kayo sa Zoom, ano? Okay, sige. So, dito muna tayo sa TikTok. Okay, RR3. A country allows private businesses to operate but keeps healthcare and electricity under government control. Okay? Market economy ba yan na yellow or command economy? Okay, thanks po. Sabi ni Zion. Yeah, you're welcome. Okay, yan. So, but keeps healthcare and electricity. Ano ba yun yung healthcare and electricity? Ito pa yung mga key industries. Okay, yan. So yung government ang nag ano ng key industries pero there are private businesses as well. Okay, so red, ala, nag-red, yellow, red. Ala, yellow market. Okay, okay. Red, my red and yellow. Okay. Guys, ano ba yung command? Okay. All right. So the answer there is underground, under government. Okay. All right. Yes. Ang command, 'di ba? Sino ba yung pag may nagko-command, siya yung boss, 'di ba? Yan. Wala namang nagko-command dito. Okay? So that's why the answer there is market economy. Okay? So in-explain ko na po, yung market economy is a mixture of command economy tapos, hindi, mixed economy pala yung mixed economy. Sorry. Okay, so ang market economy is ah yung ano yung this ang market economy ay law demand and supply, okay, yung nagpapalakad nito, all right? Okay, okay. Okay, RR4. What term refers to politicians who are serving out their final term after losing re-election or becoming ineligible to run again? Often used for presidents in their last year in office. Okay, so is it lame duck or incumbent? Okay. Ayan, marami nagkamali po dito noon. Isipin nyo ulit. Sabi niya, what term refers to politicians who are serving out their final term? Okay? After losing re-election or become ineligible to run again. Often used for presidents in their last year in office. Okay? Ang tignan niyo po basahin niyo po yung buong tanong, okay? Hindi lang po niya sinasabi na ano na okay, before ko sabihin kung bakit mali yung sagot niyo. Okay, so incumbent, yellow, lame duck, ayan. So nahati po, parang Moises. Okay, so the answer there is, tama po, lame duck, guys. Lame duck. Kasi kung ang tanong ay, who is serving, who refers to politicians who is serving now, parang ganon, or currently, ang sagot po na ay incumbent kasi siya yung nakaupo. Pero ito, specific kasi, nang hinahanap niya is, serving out their final term. Okay, yan. Okay, so it's either natalo siya, okay, or hindi na siya pwedeng mag-run. Parang sa atin dito, di ba, na hindi ka na mag-run. And they are called lame duck, okay? They are called lame duck kasi, tawag doon, parang hindi na ba sila masyadong makaporma kasi parang hindi na sila pinapakinggan, okay, ng Congress or yung mga kasama nilang official kasi alam din nila na aalis din lang yan. Okay, yan. And of course, ito talaga yung lumalabas na question about that. Okay, so despite many successful reforms, President Obama was described as a lame duck president because of, ayan, ban control or power politics by the Republican Party. Okay, so RR5, lagyan niyo po yung RR5, guys. So despite many successful reforms, President Obama was described as a lame duck president because of blunt by the Republican Party. Okay, so ban control ba yan or power politics? Okay, yan. So may ano na kayo dyan? Meron na kayong ano dyan? How do you call that? Clue. Sabi niya, by the Republican Party. And we all know, hindi naman Republican si Obama. Okay. And you are, tingnan ko nga, kung may nagkamali, red, 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 red. Tama. Okay, the answer there is, sorry.
It should be power politics. Okay, yan. So nagpa-power politics yung mga Republican Party na especially dun sa Congress. Okay, parang ayaw na pag may sinasuggest si President Obama before na mga policies ganyan. Tapos kinokontra nila kasi nga iniisip nila na lame duck din naman yan, aalis lang din yan, ganyan. Pero nabasa ko nga, na-mention ko before na lumaban talaga si Obama, ginamitin na ng executive action, okay, para ipilit pa rin yung mga policies na feeling niya makakaganda. Okay, yan. Okay. Yan. Ayun. So, dumadami na po tayo. Yan. So, nagpapa-macboard po ako for left. Yan. Um, Tawag doon, mag-message lang po kayo sa Blue App. Okay? And papasukin ko po kayo. Yan. Pero tatanggalin ko din lang po kayo pag hindi kayo sasagot. Okay? So, you have to, kailangan yung sagutin yung mga macboards doon. Okay? And free live po natin Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. And then, we have Red App. Marami na po tayong videos doon. Okay, yes po. Yes, same ang SPLE and LED. Kasi isa lang naman yung TOS diyan, guys. Yan. So sabi ko nga, so June 2025, yan. Ang daming lumabas na nung November, September at saka November 2025. Yan. All right, so ang ating focus ngayon ay trends and issues, okay, in social studies. Okay, yan. And then after that, my Soksai lecture. Okay, Soksai shuffle tayo. Number 1, the needed response to extreme poverty is A, yes po, multidimensional, B, multilateral, C, multidiverse, and D, multinational. Yes, it's free. Okay? So all you have to do is support me. Okay? Support by what? Hindi ko naman kayo sinasabing magbayad kayo. Just support me by sagutin niyo yung mga mockboards, okay? Mag-follow na lang din po kayo. Yun lang naman po yung support na ano. Okay, ilagay niyo po yung number. Okay, number. So the needed response to extreme poverty is A, multidimensional, B, multilateral, C, multidiverse, and D, multinational. Allah! Oy, pila, pila. Isa lang ang tumama. Okay? And of course, naka-enroll yan sa akin. Kaya tumama. Kaya kung gusto nyong tumama, enroll na kayo. It's just for 299. May libre na ding Prof Ed at saka Gen Ed. Alright? And, okay, dalawa ang tumama. Okay? The answer there is multidimensional. Okay? A na lang pala. So, wala na. Okay? So, di ba ang poverty naman is ang poverty naman ay maraming rason yan, di ba? Hindi lang yan dahil wala kang trabaho, okay? Pwedeng hindi ka nakapag-aral, di ba? Pwedeng tawag doon, maybe you live in a place na wala kang access sa education, okay? Maraming rason yan, okay? Pwedeng how do you call that? Uh, Tawag doon, kailangan mo ng more support, yung mga ganun, di ba? So, ganun din po yung pagsagot dyan. Okay, yan. Ang pagsagot din, the needed response should also be dimensional. Meaning, dapat yung the way na pagsagot ng government dun sa poverty is sabay-sabay din po yan. Okay, hindi pwede na, okay, ito lang muna yung gamitin natin. Kaya magbigay tayo ng pera. Okay, hindi naman. Kasi pwedeng pera, tapos pagtatag ng mga schools, yung mga ganun. Okay, dapat sabay-sabay. Okay, multidimensional. Nag-prof ed ka din, ma'am, sa free session mo. Opo. Ang free session ko is Tuesdays. Yun yung mga high yield na Gen Ed questions, pero thematic. Okay, and then yung Thursdays po natin, pinagpapalit ko po, pero intensive discussion na po, pinagpapalit ko yung Prof Ed at saka Gen Ed. So tingnan, kung marami kayo na-miss, kung bago po kayo dito, pasok na lang po kayo sa Red App. Marami na pong nakaano doon. Alright? Number 2, for spatial inclusivity, the blank program can limit population growth. A, Planned Parenthood, B, contraceptives, C, sterilization, and D, free condoms. Okay, yan. Okay, so number 2, for spatial inclusivity, the blank program can limit population growth. A, Planned Parenthood, B, contraceptives, C, sterilization, and D, free condoms. Lagay niyo po yung number. Number 2, lagay niyo po. Sabi niya, lalabas po ba yan, ma'am, sa September 20, 2026? Ay, nako. Guys, are you really that naive para isipin nyo na
may coach na nakakaalam kung anong lalabas. Okay? Of course, walang makakapagsabi na coach unless meron siyang ano siguro doon, 'di ba? Which is very na may leak, which is very unethical, 'di ba? So what we are teaching here is mga concepts. Pero yes, of course, meron at meron pa ding mga high yield question na laging lumalabas. Okay? So pag of course, pag naaral niyo yung concept, kahit bali-baliktaran pa yan, alam niyo na. Okay, so A, tama po kayo dyan. The answer there is letter A. Okay, kasi ano nga ba yung spatial inclusivity? Okay, so ito yung mga public spaces, okay, ay open sa lahat, okay, regardless dun sa, kasi nga inclusive, okay, so regardless sa ethnicity, gender, age, okay, yung mga ganon. Alright? Okay, so that is why, para lahat ay mabigyan ng chance, okay, to access public spaces, there should be planned parenthood, okay, para makontrol yung population. Okay, number 3, long-term food aid becomes disadvantageous due to A, dependence, B, malnutrition, C, AIDS, and D, anarchy. Ilagay niyo pa yung number, guys. Yeah. B, C, D is 2 para ma-prevent, pero mas maganda ang A. Of course naman, kasi anong tawag doon? Hawak niya na lahat yon, di ba? That's the umbrella term for that. Okay, so A, sabi niya. Okay, so bakit nga ba? Okay, andito lahat sa ang team Kalipulako ko andito sa ano. Okay, so sabi niya. Alright, so tama. Okay, so okay naman na nagbibigay tayo ng tulong. Ang problema lang is long term they maybe become dependent. Okay, yan. Nag-aasa lang ng ayuda. O, diba? Nag-aasa na lang ng ayuda. Tama. Okay. Pakitap-tap naman yung ating live, guys. Please, yan. So, pakifollow na lang din ako. Okay. Number 4, except for the blank factor, all are facets of inclusivity in eradicating extreme poverty. A, sectoral ba yan? B, spatial. C, locational. And D, temporal. Sabi niya, "Hi ma'am, thank you po, LPT na ako." O, diba? Ang taray. Okay, pa LPT das naman yung mga andito. Yan. Tamaze, pa LPT das naman sila. Okay, thank you for coming back. Okay, yan. So again, except for the blank factor, all are facets of inclusivity in eradicating extreme poverty. A, sectoral ba yan? B, spatial. C, locational. And D, temporal. Okay, so ABD yung ano. Okay, so ABD at walang sumagot sa letter C. Alright, and ang sagot niyan ay temporal. Tama! Okay, so except, ang laki-laki na ng except, guys. Okay, so during the exam, pag nakita nyo na yung mga except, ng ano, bilugan nyo yun. Kasi minsan, sa kaulit-ulit nyo sa kababasa, nakakalimutan nyo yung except doon. Okay, so binibilugan nyo. Okay lang naman yun eh. Hindi naman bawal yun. Bilugan nyo, yan, babuyin nyo yung ano, yung test paper nyo, okay lang po yun. Okay, so temporal. Okay, kasi nga, ano ba yung ano, inclusivity pagdating sa pag-battle ng extreme poverty. Okay, yan. So yung inclusivity, nagfo-focus siya dun sa sino ba, okay? Sino ba yung nagiging mahirap, okay? So it answers the question who, okay, yan. So ang spatial is space, 'di ba? Geographic location. So ang ano doon is saan ba nakatira, okay, yung mga mahihirap. Okay? Yan. And then, yung locational, okay, is sino, okay? Sino yung mga tao na nakatira dun sa vulnerable place, okay? For example, yung mga disaster-prone areas, yung mga conflict zones, yung mga kaya locational. Okay? Ang sectoral naman, sector, okay, yan. So it's either uh, saan sila nag-work, okay, na sector, yung mahihirap, okay, for example, ano ba yun, sa agricultural sector ba, yan, or saan sila nagkulang, okay, for example, hindi ba nila ma-access yung education sector, yung mga ganun, di ba? So, pansinin nyo, puro hu, yan, okay, pero pag temporal kasi, pag sinabi mong temporal, ano yung nasa isip nyo? Lagi pong lumalabas po yan. Sige nga po.
Soksay po tayo, soksay. Sige nga po, pag temporal, yan. Kasi laging lumalabas po yung ano, kahit sa Filipino, di ba? Temporal, lumalabas din po yung temporal. Yan. Okay. Okay. Medyo naninibago lang ako sa mga question kasi yung iba not familiar and thankful na ka-join. Yes, thank you din po. Yes, time. Tama. Yan. So, it does not answer the question who is being left behind. Kaya that's why the answer there is temporal. Okay? So, temporal is kailan ay gaano sila katagal na poor, yan, mga generational poverty, yung mga ganun. Okay? Number 5, China's growing preference for cashless payment systems is part of what trend? A, deglobalization, B, digital transformation, C, industrial stagnation, and D, decline of manufacturing. Okay. So, I stayed in China for 16 years. Kakauwi ko lang last year. Yan. So, talagang phone lang ang hawak-hawak mo doon anywhere. Okay? Kasi kahit magbayad ka ng parang tuk-tuk nila, yung tricycle nila, yung motor, kahit bumili ka sa maliit na tindahan, okay? Phone mo lang, scan mo lang na ganyan. Okay? So, ganun ka ano ang China. Alright? And tama. Sabi niya, cashless payment. So, ibig sabihin, from cash to cashless payment. So, ano yung nakikita nyo dyan? Okay? Of course, there is a transformation, di ba? So, digital transformation kasi gumagamit sila ng digital technology na ngayon. Okay, yan. Alright. So, ang deglobalization, di ba? Ang tawag doon, di ba ang globalization is nagkakaroon ng interconnection. So, deglobalization, kabaliktaran. Okay? So, nagkakaroon ng uh, ng how do you call that? Nalilimit, okay? Nalilimit yung connection, okay? Or interdependence. Yun yung meaning ng deglobalization. Okay? Stagnation. Ano ba? Industrial stagnation. So, guys, maraming mga ganito sa Soksay, okay? So, parang napaka-wordy, di ba? Pero kahit hindi mo alam yung words na yon, okay? Yung concept na yon, di tingnan mo kung ano yung alam mo. Okay, for example, stagnation. Ano ba, 'di ba? Stagnation, stagnant water, 'di ba? Lagi nating sinasabi, "Uy, dengue, para walang dengue, dapat walang stagnant water." So stagnant meaning hindi nag-flow or nag-move. So idikit mo dun sa industrial stagnation, ibig sabihin, yung yung some industries, okay, do not flow, okay, or walang nangyayaring progress or anything. Yun yung meaning ng industrial stagnation. Okay, immobility, alright. And of course, decline of manufacturing. Manufacturing, pag-produce ng products, nag-decline. So, kumokonti yung production. Ganun lang yon, di ba? Okay. Number 6, which trend in Japan reflects the country's rapidly aging population? Okay, yan ang problema. A, hikikomori culture. B, silver democracy. C, J-pop wave. And D, smart city expansion. Okay, so number 6 na tayo. Which trend in Japan reflects the country's rapidly aging population? A, hikikomori culture. B, silver democracy. C, J-pop wave. And D, smart city. Okay. 9 o'clock po tayo nagla-live. Yan, TTHS. Yan, so, uh, Gen Ed, Prof Ed, and Soksai po tayo. Okay, yan. Alright. Unless, halimbawa, yung pag nag-travel ako, yan. Pero hindi naman ako nag-miss. Halimbawa, Tuesdays, tapos hindi ko na i-klase or nag-brown out, binaback to back ko yan. Okay, yan. Para to make sure na we are on track. Okay, and of course, the answer there is silver democracy. Okay, sabi niya, iintindihin natin yung question. Sabi niya, saan nagre-reflect? Okay, saan mo nakikita? Okay, sa Japan. Okay, yung sobrang dami, okay, ng matatandang tao. Okay, and this is silver democracy. Okay, kasi sa silver democracy, mas marami ang mga older politicians doon. Okay, so of course, you can just imagine, pag mas marami yung older politicians, syempre, it follows na mas ang mga pinupush nilang policies is yung mga problema, okay, or yung mga need ng mga
ng aging population because they are older politicians. So it's either sadya nila yon or they just don't know kung ano yung mga problema ng mga bata. Okay, ganyan. So for example, they will push for pension, yung mga ganon, okay? Yan. What is J-pop wave? Okay, ito yung mga pag how do you call that? Pag how do you call that? Pagsikat, okay, nung Japanese pop wave, okay, parang K-pop ba? Okay, yan. And smart city expansion, alam naman natin yung smart city, di ba? Parang, yung smart house, alam mo yung smart house, yung parang halimbawa, open the door, yung mga ganun, di ba? Smart house, yan. Parang smartwatch ba? Parang ganun. So, ito din naman, smart city, okay? So, it's either yung city na yon ay may mga, di ba, just sa Japan, halimbawa din. Okay, di ba yung sa ano nila, sa road nila pag winter, may lumalabas na hot water dun sa road. Okay, yan, yung mga kind of smart city, okay? And hikikomori, lumalabas din po to. Hikikomori, ito yung social withdrawal, okay? And I read about this. Ang sinasabi na is mas uso ngayon sa mga kabataan sa Japan yung social nag-withdraw sila, okay? Hindi sila lumalabas. Okay. Number 7, combating climate change involves changes in a lifestyle. B, attitude, C, sentiment, and D, feeling. Okay, so this one, ano to? High yield po to. Okay, yan. Laging lumalabas. Okay. High yield na question to. O, tingnan, ang ganda, no? Pag lumalabas yung ating live, last Thursday, hindi talaga lumabas masyado. So, konti lang yung nakapasok. Okay. Bilagay niyo po yung number, guys. Please put the number. Okay. B, A, sabi niya. Tingnan ko yung, check ko nga yung mga, Team Kalipula ko yan. Ang galing, okay? Tama po. Ang dami niya na, guys. Ba't konti kayong sumasagot? Mas okay na sumasagot kayo para mas naaalala niyo kung ano yung sagot niyo doon para sa actual, uy, ito yung nasagutan ko dati ha. Parang tama naman yung sagot ko, ganyan. Alright, okay. Naglaban lang talaga ang A and B. Okay. Alright, okay. So, ang sagot niyan ay lifestyle, guys. Okay, lifestyle. Kasi ang attitude is, attitude mo pa lang, di ba? Di ba minsan, meron tayong, I don't know ha, pero sa akin, meron ako yung attitude na, ito yung ganito yung attitude ko, pero hindi ko nagagawa talaga, okay? But, compare mo kasi sa lifestyle, di ba? Ito yung mga, talagang, how do you call that? They are concrete, di ba? Ito yung something na ginagawa mo, okay? Tangible, yan. So, syempre, ang climate change, it's, how do you call that? Ang climate change is also tangible. So, kailangan din, ang panglaban mo dyan ay mga something tangible. Hindi lang yung nasa isip mo. For example, feeling, hanggang feeling ka lang, hindi mo naman ginagawa. Hanggang sentimiento ka lang, hanggang attitude ka lang. Diba? Pero hindi mo naman na isasagawa sa totoong buhay. Pakitang tao kapag attitude. Okay, di ba? Alright. Okay, yan. So, dahil sobrang dami na natin ngayon, for me, sobrang dami na yung 120 plus kasi ilang months din tayo na RR. Alam nyo yun? So, na-miss ko din talaga yung ganitong ano. So, yan, free Macboards po tayo. So, pwede nyo po akong i-message sa Blue App. Huwag na po kayo mag-message dito kasi papupuntahin ko na lang din po kayo sa Blue App kasi doon po yung GC. Okay? So, wag nyo na akong pagurin. Wag nyo na akong message dito. Message nyo na lang po ako sa Blue App. Okay, yan. Okay. Number 8, which global threat arises from suspicion rather than evidence? A, Iran's nuclear arms. B, North Korea's militarization. C, ISIS terrorism. And D, Hamas rockets. Okay, so again, which global threat arises from suspicion rather than evidence? A, Iran's nuclear arms. B, North Korea's militarization. C, ISIS terrorism. And D, Hamas rockets. Okay, sabi niya, suspicion na wala namang ebidensya ba? Okay. O, naghati, parang Moises, A and B. Okay, sa tingin nyo talaga, guys, guys, can you please help me by tapping the live naman? Yan, para sumaya naman yung aking puso. So, habang nanonood kayo, tap, 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 at habang sumasagot kayo. Okay. Okay, A and B talaga. Okay, yung North Korea ba, hindi pa yan militarization? Sige nga po. Ang tanong ko lang po, yes or no lang po. Parang ano yan? Parang Senate hearing. Yung North Korea pa ba? Kain tayo, teacher. Sige lang po. Okay.
yung North Korea militarization, is it still a just mere suspicion? Ay, nakalimutan ko na yung paano ko tinanong. Mere suspicion lang po ba yung North Korea? Or totoo po na threat ito? Mhm. Thank you for liking the live. Please keep on tapping, guys. Okay. Okay, tama. Okay, so tama. Okay, it is not a mere suspicion. And that is why the answer there is letter A. Okay, yan. So, tingnan nyo nga, nakahanap pa ako. This is June 2025. Sabi ng CNN, does have, ano pa yan? Iran have nuclear weapons? Sabi niya, okay? So, hindi pa yan sure. Kaya nga lagi silang inaano ng US, di ba? Kasi hindi pa sure. It's just mere suspicion, okay? Yes, tama. True threat po yung North Korea militarization, yung ISIS terrorism, at saka Hamas rockets, okay? Ilang points po tayo? Hanggang 15 points lang po tayo. Kasi 40 points po to. Kaya lang po, kasi may naka-enroll naman po sa akin. So, that is why ang pinapamigay ko lang is hanggang 15 points. Okay? Pero pag Gen Ed at saka Prof Ed, free po tayo all the way. HR. Okay, number 9. A major demographic trend in the US showing delayed marriage and parenthood is known as A. Urban migration, B. Millennial postponement, C. Family realignment, and D. Post-traditional householding. Okay. So number 9, a major demographic trend in the US showing delayed marriage and parenthood is known as, andyan na yan yung clue. A, urban migration, B, millennial postponement, C, family realignment, or D, post-traditional householding. May magkakamali pa ba dito? Char. Okay, lagyan niyo pa yung number, guys. And pasensya na kung nakita niyo yung aking magandang ah, pakyotex, okay? Kasi kailangan po may nakikitang gumagalaw para hindi tayo na RR, okay? Yan. Alright, walang nagkamali. Tama, it is millennial postponement. Okay, so ito yung mga, di ba, may mga ano tayo, may mga expected na milestones. Okay, tayong mga nilalang. Okay, so for example, mag-aral ka, you get married, you have kids, yung mga ganyan. Pero dito nga, ngayon, ito sa millennial postponement is pinopostpone na natin yon. Okay, yan. So yung iba ayaw na mag-asawa or ayaw nang magkaroon ng mga anak. Okay, yan. Okay. All right, yung urban migration, of course, alam na natin, okay, we transfer from rural to cities. Okay, yan. Okay, ito namang family realignment. Okay, so 'di ba usually ang 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 family, okay, family realignment means changes in family structure. Okay, kasi 'di ba ang family structure na traditional is my mother, my father, okay, yung mga ganon, okay? And then, tag doon, may anak, okay, di ba yung ganon. Pero dito sa family realignment, ngayon is umuuso na yung single parent ka, di ba, or blended family, yung mga ganon, okay. Ito namang post-traditional householding, okay. So, ano nga ba muna yung traditional householding? Okay, so ang householding is, yun, may mag-asawa, nakatira sila sa isang bahay, okay, di ba yung ganon. Pero itong post-traditional householding is, nagkakaroon ng alternative household arrangement. Okay, so for example, kahit may asawa ka but you live alone, yung gano'n, or you don't get married, you cohabitate instead, okay, yung mga gano'n, or you share housing, yung mga gano'n. Okay, may pa-free Google form po ba kayo? Yes po, Macboard po tayo, free po yon. Okay, so mag-message lang po kayo sa Blue App, okay? Yan. Pero kailangan po ay sumagot kayo. Kasi kasi gumawa pa ako alam ng mga ano ngayon, yung mga nagre-review sa Team Kihano na gumawa pa ako ng bagong GC kasi ang daming members doon. 300 ata yung member doon sa Team Kihano. Pero iilan lang yung sumasagot. So, parang I don't feel like dapat kong i-post yung mga quiz doon. Parang I don't feel like nagpapagod ako. Pero tinatambayan nyo lang. So, gumawa ako ng bagong GC yan and yung mga sumasagot lang po yung mga andon. And pag hindi po kayo sumasagot, aalisin ko po kayo. So, if you want, you can message me sa Blue App. Okay? Yan. Same name, Gurography. Yan po, Gurography Free Let Review ha. Okay.
Alright, ayan. Okay, so ito naman, a growing lifestyle category in America characterized by couples who have dual incomes and no children, sabi niya. Okay? Allows for faster wealth accumulation due to the absence of child care cost and college savings obligations. Okay, so sinks ba yan or dinks? Sinks ba yan or dinks? Ang tanga-tanga ko. Ayan. Talagang mahina talaga yung mata ko. Ay, nako. Alright. So, blue, blue, blue ba yan? Or red, 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 red? Copy po. Yan. So, message lang po kayo sa blue app, ha? Yan. And mare-replyan ko po kayo. Okay, pwede po akong magpuyat ngayon. Okay, tama. Siyempre, nakita nyo na yun, no? Nakita nyo? Hindi ko kasi natanggal. Ano ba yan? Kuya natanggal. Okay, yan. So, the answer there is dinks. Okay, because it means dual income, no kids. Kakaasar, nakita nyo. Nag-effort pa. Nakita lang nyo lang din pala yung sagot. Ano? Yan. So, dinks, dual income, no kids. Alright. Number 10, the blank refers to the global shift from reliance of fossil fuels to cleaner renewable sources of power, such as wind, solar, and hydro energy. What trend or issue this describe? Yes po, sahaha. A, climate resilient development. B, renewable energy transition. C, industrial decarbonization. And D, sustainable infrastructure expansion. Okay. So, puro B. Ang galing, hmm? Okay. Ay! Ay! Okay, minsan lang kayo sumagot ha. Huwag po kayo mag-spam. At saka ilagay niyo po yung number. Okay. Alright. Ate ML na lang. Okay. Alright. So sabi niya, nag-shift. Okay. So yun pa lang yung word na shift. Okay. The word shift. Okay. Tapos from reliance on fossil fuel papunta sa renewable sources. Okay. Alright. So it is, ano ba yung shift? Shift is almost synonymous to transition. Okay, yan. So of course, at tapos mga renewable energy pa ang usapan. So yan na yan. Renewable energy transition. Meron pa ba kayong free Google sa mga majorship po? Wala po. Gen Ed at saka Prof Ed lang po. Okay, yan. So ano nga ba tingnan natin? Ang climate resilient development. Okay, so ano nga ba to? Okay, so alam naman natin yung resilient, di ba? Sinasabi natin, ang Pilipino ay mga resilient. Ibig sabihin yon lumalaban. Okay, yan, lumalaban sa pagsubok ng buhay. Okay, so itong climate resilient development, di ba nga, there's climate change ngayon. So, ang climate resilient development is mga ginagawa, okay, natin, okay, na panlaban sa mga climate change para maging resilient po tayo. Okay. All right, industrial decarbonization. Okay, so the carbonization is kind of how do you call it? Pollution, 'di ba? So decarbonization. Okay, pag nakita niyo yung word na okay, is kabaliktaran nung susunod na word niya. Okay, yan. So decarbonization, maaalis yung carbon. Yan. So industrial. So alam natin, most carbon dioxide come from industries. Yan. So kabaliktaran ng pollution, itong industrial decarbonization. Ito yung lilinisin, okay? And of course, sustainable infrastructure expansion. Okay, yan. So ito yung pag infrastructure, ano ba yun? Mga roads, mga ganon. Okay, so nag-expand tayo ng roads, pero dapat we make sure na it's sustainable, meaning environmental friendly. Okay, yan yun. Okay, oh, ang dami kong explanation, hindi ko pala pinakita yung sagot. Ano? Okay. Number 11, which concept was redefined as an imagination society? Okay, integrates digital transformation with human creativity to promote problem solving, value creation, and support for the sustainable development goals. Okay, A, Industrial Revolution 4.0, B, Smart City Initiative, C, Society 5.0, and D, Global Digital Compact. Ayan, si Sir Winson, ayan. So, talagang nangunguna yan lagi. Okay? Sa sobrang ano niya sa pagre-review. Okay? So, nakikita ko yung sarili ko doon. Okay? Kaya, B and C, B and C.
Okay. Naiintindihan ko kung bakit Smart City Initiative kasi nga creativity, di ba? Alright. Ay, na-typo. Ay, na-typo, sabi niya. Okay, alright. Okay, so the answer here is, okay, it is Society 5.0. Okay, so kasi, okay, itong Smart City Initiative, okay, it is just part of Society 5.0. Okay, it is just part of it. Okay, so explain natin. Alright, so ano nga ba yung Society 5.0? Okay, so di ba ngayon, meron na tayong mga AI, mga robots, yung mga internet, okay? Na bakit ba ano ba ang kailangan ano ba ang use ng mga to, okay? They make our lives easier, okay? Yan. So ang nangyayari, 'di ba, is parang nagpapaalila daw tayo, yun ang ano ng Society 5.0, nagpapaalila tayo sa technology, okay? Kasi yun ang nga ang ginagamit natin to produce more, yung mga ganon, 'di ba? Pero ang sinasabi ng 5.0, balik ta rin natin, okay? So we should use the smart technology, okay? Hindi lang para maging faster ang production or cheaper yung mga things, kundi magamit natin with our creativity. Okay, yan. So, how? Sabi niya. Okay, so syempre, of course, you solve real world problems. Okay, yung mga ganon. Okay? We make people healthier. Okay? We make people happier. Okay? Yung mga ganon. Alright, so sabi niya, ano ba yung mga simple example? Okay, so ito yung mga drones, okay? Yung mga drones, ginagamit natin, okay? Kasi nga, nag-isip tayo, ano ba yung mga ibang bagay na, ano, kasi di ba usually ang drones noon is pang spy lang. Yan. So ngayon, nag-isip tayo, we are more creative. Ito na lang, gamitin na natin itong drones mag-deliver ng medicines. Okay, yung mga ganon. Okay? No, ang dami natin nag-follow. Thank you for following, guys. All right. So, ito pa yung the five societies. Okay, yan. So, yan. So, hunting society. Society 1.0 hanggang society 5.0. Okay? So, hunting society. Siyempre, alam na natin ang ginagawa nila. Malamang nag-hunt, di ba? Okay. Okay. Agricultural society ang ginagawa nila. O, malamang nagfa-farm. Okay, yan. So, industrial society, pag nakita natin yung word na industry, ito yung nagkaroon na ng mga machines, okay? Na ginagamit na natin yung mga machine instead na manual, okay? Yung manual labor, okay? And information society, okay? Ito yung nag-start na yung mga computers and the internet, right? And of course, 5.0, yun na nga, okay, is ginagamit natin yung technology, okay? And we enhance them using our creativity. Okay. Ito, stock knowledge. Which organization in Japan redefines Society 5.0 as an imagination society that blends digital innovation with human creativity to support SDG? Basically, sino? Okay, yung nag-coin. Okay? Ay yung nag-redefine ng Society 5.0. Okay? Read ba yan na Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology or Japan Business Federation or the so-called Keidanren. Okay, Keidanren. Okay, yan. So, ganito din po yung mga ating pa-free live sa Prof. Ed at saka Gen Ed. Okay, yan. So, for example, may isang question doon, tapos maalala ko yung mga ibang question na connected doon sa ibang options or parang nabaliktad lang na question, dinadagdag ko po yon. Okay, para mas madali yung maalala. All right, and okay, blue, red, blue, red, blue, red. Ready, red, red, red. Okay, and the answer there is, okay, teka lang. Ang alam ko red to eh. Okay, ang alam ko red to. Okay, ano, baka nagkamali ko lang yung linagay. Okay, ang alam ko ay red to. Okay, I will post this. Okay, please, please, please. Okay, ang alam ko red to eh. Okay, so, I will let you know. Okay, yan, baka nagkamali na ako ng pinaglagyan. Okay, so, ipopost ko po to sa ating blue app. Okay, yan. Okay. All right. Okay. So, nasa Sockshai Shuffle na po tayo. Okay. So, kanina, pinakita ko lang po kung ano ba yung mga tanungan sa trends and issues. Okay, ganyan. So, pagdating sa Sockshai Shuffle, andito na po lahat. Okay. May mga iba ding trends and issues dito, pero andun yung economics, politics, o ganun. All right.
Okay, number 12, hanggang 15 lang po yung free question natin. Okay, which teaching method uses current events, newspapers, and news videos to connect lessons to real-world issues? Okay, correlation approach ba yan na letter A? B, inquiry approach. C, cooperative approach. And D, topical approach. Okay, so yung mga gusto mag-Macboards, mag-message na po kayo and sasagutin ko po kayo mamaya with the link. Okay? And make sure kung gusto nyo mag-Macboard, dapat sumagot kayo kasi tatanggalin ko lang din po kayo pag hindi kayo sumagot. Okay. So, again, which teaching method uses current events, newspapers, and news videos to connect lessons to real-world issues? Okay, A, correlation approach, B, inquiry approach, C, cooperative approach, and D, topical approach. Napag-aralan na po natin yung topical approach noon. Okay, yan. Aba. Okay, isa lang yung move nagmali dyan. Alright. Very good kayo dyan. Alright. So, isa lang yung mali, okay lang yan. Okay, huwag kang malungkot. Okay, love namin ikaw. Okay, so the answer there is correlation approach. Okay, kasi nga, di ba, yung para maging meaningful, okay, yung learning mo is rinirelate mo sa real world. Okay, so correlation approach. And these concepts is collaboration. Okay, so let's explain. Okay, and of course, sa real world, okay, para malaman mo yung mga real world issues, what do you use? Of course, mga newspapers, yung mga yun, okay, mga babasahin. Alright. Okay, inquiry approach. Alam na natin, inquiry. How do you do inquiry? Okay, you ask questions, di ba? Mag-research ka, mag-explore ka, mag-investigate ka. Okay, so ano yung mga usually nagagamit doon? Siyempre, mga books, journals, mga articles, okay, from the internet or whatever. Okay, and cooperative approach. Alam na natin yan, paulit-ulit, cooperative, ibig sabihin, di ba, naggrupo-grupo, usually in small group, tapos na they discuss, okay, nag-share sila ng anuman na kailangan nila or how do you call that, they help, okay, each other para maintindihan yung isang concept, yung mga ganun, alright? And topical approach, yan. So lumalabas din po yung topical approach, okay? Topic, okay? Yan. So ino-organize nila, okay, yung halimbawa lesson nila per topic, okay? Yan. Yan lang naman yung topical approach. Okay. All right. Number 13, what method allows student to role play historical events to deepen understanding? Okay. Thank you for this opportunity, ma'am. Of course, yes. I'm so honored, okay, and happy, okay, na makatulong din po talaga, okay? Ang ganda lang kasi din ng feeling pag nakaka-receive ng message na, ma'am, maraming salamat po, yung mga ganun, okay? It's so rewarding, okay? So, again, number 13, what method allows students to role-play historical events to deepen understanding? A, discussion method. B, dramatization approach. C, project method. And D, mapping approach. Okay, role play. Ano ba yung ginagawa natin pag nagro-role play tayo? Tignan ko nga kung may nagkamali pa. Okay. Okay, good job kayo dyan. Walang nagkamali. Very good. So, if you do role play, nagdramatize ka. Okay. Hoping, ano ba niya? Hoping na sa next session free na, ma'am. Sa Soksay, may mga pa-free naman ako. Like last time, pina-free ko yung isang buong session ng huling bulong, yung mga ganun. Pero syempre, hindi naman po pwedeng i-free natin lahat kasi syempre may naka-enroll po. And of course, I also need money. Kayo naman. Okay. Alright. So, kasi nga, ang discussion method is, di ba, nag-share. Okay, two-way process ang discussion. Di ba, nag-sharean sila. Project method, of course, gumagawa ka ng project. Mapping approach, ito yung ginagamit mo yung mga organizers. Okay, to map. Okay. Good evening, ma'am. Sabi ni Jan Nessery. Good evening din po. All right. Number 14, rights cannot be trampled without moral guilt because they are A, adventitious, B, inalienable, C, perfect, and D, inviolable. How much po and ano po yung inclusion? Okay, at least may nagtanong. Okay, so 299 lang po. Ako pa yung pinakamura, alam ko po. Okay, 299. Oh, may libre ka pang Gen Ed, Prof Ed. Yan. Anyway, kahit hindi ka naman naka-enroll, pa-free ko naman yun. But, pinaka-importante, 40 points tayo weekly, may quiz kayo, and I give PDF. Okay, yan. PDF po ng ating PPT. Kaya mahilig po ako maglagay ng mga
babasahin dyan, mga infographics, napansin nyo, di ba? Although hindi ko kasi binabasa pag ano tayo, pero linalagay ko po dyan, pinag-e-effortan ko po yan para mas maintindihan nyo po, okay? Yan. Oo, opo, pwede pong mag-enroll. Kasi libre naman po yung Gen Ed at saka Prof Ed. Mag-enroll man po kayo sa akin o hindi. Okay, is libre po talaga yung Prof Ed at saka Gen Ed. Okay, pinakamura po talaga kay Ma'am Karen. Yes, of course, 299. Alam na alam ko po na pinakamura po ako. Okay, so mag-message lang po kayo. If you want to enroll, mag-message lang po kayo sa Blue App. The same name, Gurography po. Okay, so ano yung sagot natin dyan? Tingnan niyo, dun dadaldalan tayo. B, D, B, B, D, B, D. Hala, B, D, B. Uy, guys. Diba ang rights, merong alienable tsaka inalienable? Bakit may sumagot pa ng B? Bakit may inalienable, di ba? Alright, ang sagot po niyan ay inviolable. Okay. Pinakamurang research-based high yields. Tama po. Grabe akong mag-research. Sumasakit yung ulo ko minsan nakaka-research. Minsan hindi nakakaya ng utak ko, nag-rest muna ako. Okay, yan. So, the answer there is inviolable. Okay? Kasi nga, ang inviolable is something na hindi mo pwedeng uh, i, i- something na hindi mo pwedeng ano sa Tagalog. Hindi ko alam ang sa Tagalog. Okay? But something that cannot be broken. Okay, yan. Okay. So that is why ang sagot niyan ay inviolable. Okay? Yung inalienable is something na hindi mo ma-abandon. Kaya nga 'di ba, may inalienable rights. Okay, yan. For example, right to live. Okay, hindi mo pwedeng iwan yon. Sa'yo yan eh, di ba? Ganon. Pero meron ding alienable. Okay, so bakit po kayo nagkamali pa sa letter B? Okay, yan. Lumalabas, baling isang tabi. Yes. Hindi pwedeng isang tabi. Tama, yes. Hindi pwedeng isang tabi. Okay, yes. Alright, lumalabas din po to. Yung marriage is, tawag doon, marriage is inviolable din po. Yan po yung nakalagay doon sa ating constitution at lumalabas din po yon. Okay? Bago lang kasi yung letter D. Okay, now alam nyo na. Okay, yan. So, ang adventitious is accidental. Okay, for example, yung meeting namin, adventitious lang. Okay, char. Nag-meet kami doon, it's just adventitious. Di ba? Pagaling yarn. Okay, kasi nga accidental or coincidental ang adventitious. Okay. All right, number 15, anthropology seeks to understand an integrated picture of a man, diba? Social, the early man, si hominid, and the human fossils. Okay, yes. Totoo yun, social. Okay, yan. So, minsan pag nako-confuse ako, ini-English ko na lang sila. Okay, para kunyari, diba? Kunyari, alam ko yung ginagawa ko. Charing. Okay. All right. So, again, number 15, lagay niyo po yung number, anthropology seeks to present an integrated picture of a man, the early man, si hominid, and the human fossils. Okay, tignan nga natin. Alright. So this is our okay? So abangan nyo TTHS po tayo. Okay, and of course, the answer there kasi ang anthropology is not only biology, okay? Kasi 'di ba, ang early man, hominid, hominid, yan yung mga biology lang. Ang human fossils could be culture, 'di ba? Pero ang anthropology kasi is encompass na lahat 'yan, biology ng tao, culture, society, language, and history. Okay. All right, may stock knowledge pa rin po tayo, syempre. Okay, the father of American anthropology. Okay, si Bronislaw Malinowski ba yan or si Franz Boas? Okay, so again, father of American anthropology, Bronislaw Malinowski ba yan or Franz Boas? Okay, pinalabas ko na po to. At saka, pag lumalabas yung pangalan niya sa option, lagi ko pa rin binabanggit kasi alam ko na practice makes perfect. Char. Okay. Yan. Kaya, wag kayong mainis kung yung inuulit-ulit ko yung option na nga inuulit-ulit ko pa rin. Kasi that is a way of, to master something. Alright, blue, red, blue, red, blue, red, blue, red, blue, red. And the answer there is Franz Boas, guys. Okay, Franz Boas.
Okay, siya ang father of American anthropology. Si Bronislaw Malinowski, siya po yung nagpauso ng ah, participant of observation. Okay? Kasi nga, yun po yung ano siya, yung, how do you call that? In-study niya, okay? Nag-study siya, in-study niya yung mga ano sa Papua New Guinea, yung mga Trobriand. Okay? Pwede po pakiside harap sa cellphone yung laptop po. Pwede po. Teka lang. Okay. So, Miss Tan, dati ganyan po yung ginagawa. Nung unang-una, ganito po yung ginagawa ko. And talagang marami pong nanonood. Pero nung nag-start na po akong igitna to, gitna, ang nakikita lang ay laptop. Lagi po akong na-RR. Kaya since April, alam po ng mga naka-enroll sa akin yan, since April, talagang laging invisibility RR tayo. Yan. So, how do you call that? Nahirapan po, hindi po, wala pong nakakakita sa aking live at muntik nang maubos. Paubos na nga yung grade ko from 120 plus na lang po yung naiwan natin. Pag nawala na po yung ano, siguro pag 10 na hindi na po tayo maka-live. Kaya ganito na lang po siya. Okay? Para may nakikita na gumagalaw kasi alam ang TikTok po kasi pag nakikita nila na walang gumagalaw diyan is ano na nagkaka-restriction. Okay? So pasensya na po. Anyway naman, maano naman to malalagay naman to sa ating Red app and you can access it for free. Okay, yan. Every 9 p.m. po, TTHS. Okay, TTHS po. Alright. Okay, so sa mga nagsabi na mag-enroll, mag-message lang po kayo. I-send ko po kung ano yung mga program para mabasa nyo ng maayos and then you can decide. Okay? Alright. Okay po, understood po. Yes, okay. So, alam ko po nakakaduling. Pasensya na. Pero wala talaga. Promise. As in, ang pumapasok lang 10, ganun. Tapos, kasi nga, sa isang live ko, every 2 minutes, ano na, nagkakaroon ng restriction. So, ang restriction po kasi 10 minutes na walang makakakita. Okay, yan. So, wala talaga. The whole live, walang nakakahanap. Okay, may PDF po kayo sa Gen and Prof po na free. Wala po. Hindi pa ako nagbibigay ng, dito yung discussion ko dito, hindi ko po binibigay. Okay, kasi free na nga po. Pero sa Soksay, binibigay ko. Pero, meron pa akong tindangal, okay, na, ang pa-quiz po doon ay Gen Ed at saka Prof Ed. 150 points na Gen Ed at saka 150 points na Prof Ed. Okay, that is 300 weekly. Yan, so tinetest nyo po yon and then binibigay ko po yung PDF niya, okay, with rationalization. Okay, pero may bayad po siya ng 150 lang naman. Okay, yan. So, ito po, good evening ma'am, how to avail PDF sa SOCSA. Hindi ko po binebenta yung PDF, okay? Kailangan nyo pong mag-enroll. Yung PDF po is, kasi alam ko po, okay, na hindi naman po lahat ng coaches ay nagbibigay ng PDF. So, and ako, sucker ako ng PDF, okay? Nung nagre-review ako, kailangan ko ng PDF, ganun akong learner. So, parang pa-bonus ko na lang po yun pag nag-enroll po kayo. Okay, so 299, may PDF na po kayo, may quiz, okay, and you can access until 40 points. Okay?